Yung mas maganda kasi mahirap din sa mga katulad namin senior na magpabalik-balik pagkuha ng requirements. Gastos, pamasahe, tapos pagod. Isa si Nanay Mirasol sa higit 157,000 na pensioner ng Social Security System. Aniya, 4 na taon na siyang pensioner ng ahensya. Ngunit naalala niya ang hirap na mag-asikaso ng papeles, kaya inabot siya ng mahigit 1 araw para matapos ito. Pagdating ko sa SS, sinanap na sa akin mga requirements. Tapos, kinabukasan, bumalik pa ako. Pagbalik ko naman, okay na naman agad. Maano lang ang pila kasi maraming tao. Mga 2 days, ganun. Depende sa requirements mo kasi pagkakulang pa, maabot ng 3 days. Ayon sa SSS, plano nilang ayusin ngayong taon ang kanilang mga proseso. Kasama sa kanilang rerepasuhin ang pagpapasimple ng requirements at verification process para sa mga nag-a-apply ng pension. Plano ng SSS na reviewin ang edad at lokasyon ng mga pensioner at magsagawa ng home visits. Ayon na rin sa patakaran ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program. Samantala, si Benji na isang empleyado ng isang kumpanya, kumuhaan niya siya ng loan sa SSS para sa gastusin ng kanyang anak. Ngunit hindi niya natapos ang pagbabayad sa kanyang utang dahil inabutan siya ng COVID-19 pandemic. Kaya umabot na sa halos 2,000 ang interes at patuloy na nadaragdagan dahil hindi niya maasikaso ang pagbabayad. Yung time na di ako nakapaghulog sa mismong buwan na yun. Tapos after 2 years, naghulog ako. Parang nag-down payment ako mga 2K plus. Then, nagkaroon ng pandemic. Yun, naudlot. Ngayon, yung nag-follow up ako, pumalo ng ilang taon, nagkaroon ng na interest. Ngayon masama, hindi ko pa nga rin nahulugan kasi gawa ng hindi ako nakakapunta ng SS, laging busy. Nanganganak pa rin po siya. Ayon naman sa ahensya, pinag-aaralan na rin nila na pababain ang interest rate para sa mga calamity at salary loan na kasalukuyang nasa 10% kada taon. Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kakayaning mapababa ang interest rate ngayong 2025 dahil sa magandang pinapakitang performance ng investment portfolio ng ahensya. Bukod sa mga ito, layon din ng SSS na mas mapalawak pa ang coverage para sa mga self-employed professionals at masiguro na patuloy na makakapaghulog ang mga ito ng kontribusyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na iba pang detalya ang SSS tungkol sa mga ito. Tiniyak naman ng SSS na ang mga pagbabagong ito na gaganapin ngayong 2025 ay para sa mahusay na serbisyo para sa mga miyembro, habang sinisigurado rin na may sapat na pondo para sa mga ito.